What's up mga Oni-chan? Sa video natin ngayon ay sisimulan na natin ang chapter review sa isa sa mga pinakasikat na manga ngayon na magkakaroon din ng anime next month, ang Undead Unluck. Pahinga na muna tayo sa pag-focus sa isekai genre habang naghihintay pa ng mga kasunod na chapters ng Mushoku Tensei at Eminence in Shadow at balik tayo sa maaksyon at maraming bakbaka na manga. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Nagsimula ang ating storya sa pagbabasa ng isang babae ng kanyang paboritong manga. Ngayong natapos niya na daw yun basahin, ay oras na para samahan niya na si Lord sa langit. Ipinakita dito na nasa gilid siya ng isang tulay at handa na siyang tumalon sa harap ng mabilis na tren. Napasigaw yung mga taong nasa likod niya at sinabi na pag-isipan niya muna yun. Bata pa lang naman daw yung babae at marami pa itong tatahakin sa buhay niya. Pinaliwanag naman ng babae na ginusto niya ng isang chance sa isang impossible romance kagaya ng nasa manggang binabasa niya. Pero salamat daw sa kanyang katawan, ay ang pagkuha ng kanyang sariling buhay ay ang tanging niyang opsyon. Sumigaw yung mga tao na lumayo dahil may kutsilyong hawak itong babae. Pinaliwanag naman ng babae sa kanila na kapag hinawakan nila siya ay makakuha sila ng isang deadly virus. Wala naman na daw siyang dahilan para mabuhay pa. Kinakailangan niya na daw mag-goodbye sa kanyang buhay. Kung naiintindihan daw nila yun ay sana lumayo sila. Bigla namang may isang lalaki na nagsabi na siya nang bahala doon at naglakad papunta sa kutsilyo ng babae. Tila sinaksak ng lalaki yung sarili niya na nagsanhi ng pagsuka nito ng dugo. Nawindang naman yung babae at nagpanik. Napagchismisan tuloy sila ng mga tao at sinabi na sinadya iyon mismo ng lalaki. Nautal-utal yung babae kung paano nangyari yun at bigla namang sinakmal ng kamay ng lalaki yung mukha niya. Hindi pa daw naririnig ng lalaki ang tungkol sa isang deadly virus na makukuha mo kapag hahawakan lang ang isang tao. Ang angas daw nun at napaka-boring na daw kasing i-shutdown ng sarili nowadays. Ano nang mangyayari sa akin yan? Hinawakan ko yung buong mukha mo. Tanong ng lalaki. Nagsalita naman yung babae na darating na, kaya nagtanong yung lalaki na ano yung darating. Sumigaw yung babae na ang kanyang unlock ang darating. Biglang nawarak yung simentong kinatatayuan ng lalaki at nalaglag ito na nagsanhi ng pagsagasa sa kanya ng humaharurot na tren. Sa sumunod na eksena, nireport ng kapitan ng tren yung nangyari pero wala silang nakitang katawan na nasa uluhan ng tren. Nanonood naman dito yung babae kanina at napakomento sa isip niya na may napatay na naman siyang inosenteng tao. Kasalanan niya daw yun dahil hindi niya kinayang tumalon sa oras na yun. Bigla naman siyang may narinig sa kanyang gilid kaya napalingon siya. Nakita niya yung ulo ng lalaki na sagasaan ng tren at tila buhay pa ito habang sinasabi na ngayon ay niintindihan niya na nagsisinungaling yung babae tungkol sa sakit na meron siya para protektahan yung mga tao doon. Gulat na gulat yung babae at naalala niya na yung ulong iyon ay pagmamayari ng nasagasaan ng tren. Ang angas naman daw nun sabi ng lalaki at tila meron daw silang something in common. Windang na windang yung babae habang nagre-regenerate yung katawan ng lalaki. Habang hubot-hubad hinarap ng lalaki yung babae at sinabi na lucky day niya. Napasigaw sa takot niyang babae sa kanyang nakita at di nagtagal, sinapak niya yung junior ng lalaki habang sumisigaw ng zombie. Tumakbo ito papalayo habang umiiyak at hindi mapagtanto kung bakit buhay pa yung lalaki. Nabadtrip naman yung lalaki sa ginawa nito, kaya agad yung tumalon at sinakmal siya habang sinasabi na wag siyang ikumpara sa mga mababahong zombie. Hindi daw siya zombie, kundi isang undead. Habang yakap-yakap yung babae ay tinatanong nito kung tama ba na may narinig siya tungkol sa unlock nung nasa tulay siya. May nakita naman sa kanila at sumigaw na merong isang nakahubad na lalaki na inaabuso ang isang babae. Pagkarating ng sana ay tutulong sa babae, ay agad na napagdesisyonan ng lalaki na hindi na sila pwedeng magstay pa doon, kaya humawak daw ng mabuti yung babae. Biglang tumalon ng napakataas yung lalaki na nagpagulat sa babae. Tumalon-talon ito hanggang sa makalayo sa mga nakita sa kanila. Sa sumunod na eksena, matapos makapunta sa rooftop ng isang building ay tumigil muna sila. Niyabangan ng lalaki yung babae at sinabi na kamusta naman daw yung pagtalon-talon niya sa mga building. Habang nagpapaliwanag siya kung gaano kabilis mag-regenerate yung legs niya, ay nanginginig na sa takot yung babae. Sa isip ng babae ay napapatanong siya kung sino o ano yung lalaking yun. Nung una daw ay iniisip niya na patay na ito, pero lumalabas na nabuhay itong muli. Tapos practically ay kaya na nitong lumipad at hubot-hubad pa ito. Tapos meron pang bagay na nakausli sa kanyang ulo. Inisip ng babae na kinikidnap siya kaya agad niyang sinubukan na makatakas. Gayunpaman,
Madali lang siyang nahuli ng lalaki at sinabi na marami pa itong tanong sa kanya kaya hindi pa daw ito aalis. Sumigaw naman yung babae na inactivate na naman ng lalaki yung unlock niya sa paghawak sa legs nito. Nice try naman daw ika ng lalaki at sigurado naman daw na magiging okay lang siya kung damit lang yung hinahawakan niya. Habang sumisigaw yung babae na bitiwan na siya ng lalaki ay sinasabi nito na, "Well, kung gusto mo kaso mataas tong paggagalingan mo." Nagulat naman yung babae kung paano sila napunta sa edge ng rooftop. Pinaliwanag naman ng lalaki na sabihin lang ng babae kung paano gumagana yung unlock niya kaya papakawalan niya na ito. Hindi pumayag yung babae dito at sinabi na plano niya namang mamatay ngayon kaya hindi siya natatakot sa lalaki. Dahil doon, napagdesisyonan ng lalaki na paikot-ikutin siya na kala mo isang laruan kaya hindi nagtagal napilitan siya magsalita. Agad naman yung tinigil ng lalaki at tinayaan ng magsimula yung babae. Nagsimula daw ang kanyang istorya 10 years ago. 8 years old pa lang daw siya at mag-overseas yung magulang niya para sa isang business kaya sinamahan niya ang mga yon sa airport. Sinabi daw ng mga yon na mag-i-stay sila doon ng isang linggo kaya niyakap daw siya ng mga yon ng mahigpit. Makalipas lang daw ang 10 minuto matapos yun, nagsimulang magka-engine trouble yung eroplanong sinasakyan ng mga yun at di nagtagal ay sumabog at binalot ng apoy. Lahat ng 270 passengers kasama ang kanyang mga magulang ay nawalan ng buhay. Ayun daw yung oras na natutunan niyang kahit na palaging magkakaiba, ang mga taong hinahawakan siya ay nasasaktan. Doon niya na daw napagtanto na siya yung may dahilan ng incident na yun. Bigla na naman siyang sinunggaban ng lalaki at agad na hinakap habang sinasabi na ibig sabihin daw ba ng babae ay mas potent ang kanyang unlock kapag siya ay niyakap. Nabigla yung babae dahil hinawakan ng lalaki yung melon niya. Pero di ko papakita, baka ma-flag tayo dyan boss. Hindi siya pinakawalan ng lalaki kahit na sumisigaw na ito. At piniliwanag naman ng lalaki na tinetesting niya lang yung sinabi niya. Di nagtagal, biglang may nalaglag ng isang crate ng saging galing sa isang eroplano at nabagsakan nito yung lalaki. Nagtaka naman yung babae dito. Habang tinititigan yung katawan ng lalaki ay di nagtagal ay tumakbo na siya papalayo. Habang tumatakbo ay bigla siya nakaapak ng saging na nagsanhi ng pagkadulas niya. Nabuhay ng muli yung lalaki at sumigaw na wala pa sa kalingkingan ng plane accident yung nangyari sa kanya. Pagkakita niya naman sa babae, ay nalalaglag na pala iyon sa building. Habang nalalaglag ay iniisip ng babae na, "Seryoso? Mamamatay ako ng dahil lang sa nadulas ako sa isang saging?" Ni hindi niya pa nga daw na-experience ang kahit ano Ang fashion, love, mga ganun. Wala man lang siya nagawang kahit anong ladylike. Hindi naman daw pwedeng matapos na ang lahat ng ganun, kaya hiniling niya kay Lord na wag naman sana. Bigla namang tumalon yung lalaki galing sa rooftop at gamit ang buto nito sa legs, gumawa siya ng matalim na bagay. Sinalo niya yung babae at gamit ang kanyang buto ay pinigilan niya ang kanilang pagbagsak. Nung inaakala ng babae na patay na siya, pagkadilat niya ay nakita niyang akay-akay siya ng lalaki. Sinabi ng lalaki dito na ngayon ay nasa sa kanya na ang power na magbibigay sa kanya ng tunay na kamatayan. May tinatago daw itong babae sa kanya at kung ma-figure out niya daw yun ay makakagawa siya ng mas malalaking strokes ng unlock. At baka daw na ang pinakamalaking stroke na kaya niyang maipalabas ang tatapos sa kanyang long-lived life. Habang tumatalon-talon ay sumisigaw itong lalaki na na-excite na siya. Ang dami niya pa daw na i-figure out kagaya ng basic rules kung paano gumagana yung unlock ng babae at kung paano i-activate ang isang napakalaking kamalasan. Napagdesisyonan ng lalaki na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon sa kanyang man cave dahil wala raw makakita sa kanila doon. Sumisigaw naman sa takot yung babae dahil ayaw daw nito na pumunta doon at pakawalan daw siya nitong lalaki. Ipinakita naman dito ang ilang mga lalaki na nakaitim na pinapanood sila. May kausap ang isa dito at pinapaliwanag nito sa kausap niya kung saan pupunta yung babae at lalaki. A-apprehend daw nila yun kapag na-confirm na nila yung abilities ng babae. Sa sumunod na eksena, nakarating sila sa isang abandonadong building. Tila may sinusubukan nitong lalaki at bumilang ito hanggang 10 at bigla siyang binagsakan ng isang malaking bato. Dito ay tinetesting niya kung paano nakaka-apekto yung length of time na nananatili siyang in contact sa babae sa size ng rubble na babagsak sa kanya. Napagtanto niya na kung gaano niya katagal hawakan yung babae ay nagre-relate sa size ng unlock. Ang isusunod naman daw nila ay ang surface area kaya pinaghubad niya yung babae dahil hahawakan niya daw yung lahat ng kaya niyang mahawakan. Agad naman na tumakbo yung babae kaya napatitig siya doon. Sumigaw yung babae na hindi siya maghuhubad para sa lalaki kaya pakawalan na siya nito. Hinabol ng lalaki yung babae habang pinapaliwanag na yung babae naman yung may kasalanan sa pag-skip ng details ng kanyang unlock. Sabi naman ng babae na ayaw niya lang iyon sabihin sa lalaki.
Sinuggest naman ng lalaki na paano kung hubarin niya yung lahat pero hindi kasama underwear, kung saan hindi pa din yung babae. Habang tumatakbo ay nasabit yung jacket ng babae sa isang nakausling bakal. Nahubad ang kanyang jacket at sumama na rin doon ang kanyang beanie na nagpa-reveal ng kanyang mahabang buhok. Napakomento yung lalaki na, "Damn, grabing buhok yan." Nagsimula namang umiyak yung babae at di nagtagal, humagulgol na ito at piniliwanag na wala naman siyang magagawa doon dahil walang kahit sinong pwedeng gumupit nun. Kahit sinong hairstylist daw ay mawawalan lang ng buhay kapag hinawakan yun. May kinuha naman sa isang gilid yung lalaki at agad siyang nilapitan nito. Ginupit ng lalaki yung buhok niya kaya napatanong yung babae kung ano yung ginagawa nito. Piniliwanag naman ng lalaki na wag siyang gagalaw at hindi magkakaroon ng unlock as long as hinahawakan siya nito, kaya siya na daw ang bahala sa buhok niya. Wag daw mag-alala yung babae sa kung ano yung mangyari kapag hindi na siya nito hinawakan dahil undead siya. Napatanong naman yung babae kung dating stylist ba itong lalaki, kung saan pinaliwanag dito na sinubukan niya iyon a few ages back. Sa sumunod na eksena, ipinakita na ng lalaki ang bagong hairstyle ng babae. Nung una ay ayaw pang tignan ng babae yon pero di nagtagal, pagkadilat niya ay kita naman sa kanyang mukha na nagandahan siya dito. Dahil doon ay nagpasalamat siya sa lalaki. Ginanahan ulit bigla yung lalaki at sinabi na halos 15 minutes din siya nakahawak kaya siguradong malaki daw yung unlock na makukuha niya. Napakomento naman yung babae na paano ko naman malalaman yun. Habang nag-uusap tungkol sa kung ano kaya yung mangyayari sa lalaki, ay pinakita ang pag-unsheath ng isang katana. Bigla namang nahiwa yung ulo ng lalaki habang nagsasalita. Nalaglag yung ulo ng lalaki sa katawan nito habang nakatitig lang yung babae. Kinuha ng lalaking may kausap kanina sa telepono yung ulo ng undead. Dito natin nalaman ang pangalan ng babae bilang si Unlock Fuko Izumo. Salamat daw sa kanya dahil binabaan ng undead yung depensa nito. Nagtaka si Fuko na alam ng lalaki yung pangalan niya at nagtanong kung sino sila. Bago daw yun, kailangan daw nila sundan ng isang procedure, sagot ng lalaki. Iko-contain daw nila si undead sa special capsule na yun at dahil doon ay hindi makakapag-regenerate ang katawan nun. Bigla naman nilang pinusasan si Fuko kaya nagulat siya dito. Inakala daw niya nakakampi niya yung mga lalaking yun. Wag naman daw silang patawanin ni Fuko, sabi ng mga yon. Piniliwanag ng lalaki may katana dito na ang trabaho nila ay bantayan ng kahit anong types of unregistered negators or UMAS na posibleng mag-post ng threats sa kanilang society kagaya ni Fuko. Napatanong naman si Fuko sa isip niya na, negators? UMAS? Ano yung pinagsasabi niya dito? Pero gayon pa man, sabi ng lalaki, nakaka-intriga ang ability ni Fuko. Ninenegate daw ni Fuko ang lahat ng swerte ng kahit sinong humawak sa kanya at iyon ang pumapatay sa kanila. Isang negation daw na bagay sa murder. Ngunit gayon pa man daw, mukhang okay lang ang humawak sa kanya through her clothes. Once daw na ma-uncover na yung weakness na yon, the rest is history. Napatanong naman si Fuko kung ano yung pinaplano nilang gawin sa kanya, kaya piniliwanag ng lalaki na kung ma-harness nila yung unlock niya ay gagamitin nila iyon sa pagpatay. Sigurado daw yung lalaki na hinuli din si Fuko ng undead na lalaki dahil sa parehong rason. Agad naman na sumigaw si Fuko na mali sila. Maaaring nagkakilala lang daw sila ngayon, pero ginamit lang daw ng undead ang kanyang unlock sa sarili nun upang kunin ang sarili ng buhay. Totoong makalikot at malakas daw yun, pero hindi daw nun ginamit yung ability niya upang pumatay. Habang sinusubukang depensahan ang pagkatao ng undead, ay bigla siyang hinawakan ng lalaki may katana sa mukha at sinabi na pag-isipan niya yung mga susunod niyang salita at kung kinakailangan ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang buhay niya. Piniliwanag ni Fuko na yung zombie na yun ay walang gloves at hinawakan pa rin siya noon ng walang bahid ng takot. Biglang umiyak si Fuko at nagsorry sa lalaking undead at sinabi na hindi naman nun kinakailangan na gupitin yung buhok niya pero grateful pa rin siya na ginawa nun yun. Habang nagpapasalamat ay biglang may nag-form na thundercloud sa langit. Di nagtagal, tinamaan yung lalaki may daladala ng capsule ng kidlat na nagpagulat sa kanilang lahat. Natusta yung katawan ng lalaki at nalaglag yun sa may butas ng building. Nagtaka naman yung mga nakaitim na lalaki doon at inisip na parte iyon ng unlock ni Fuko. Sinabi naman ng lalaki may katana na hindi iyon maaari dahil yung activation requirements ay hindi pa nagagawa, kaya baka sariling unlock iyon ng lalaking tinamaan ng kidlat. Matapos yun, inutusan niya yung mga tauhan niyang sina number 2 at 3 upang kunin yung capsule. Sa isip ni Fuko ay sinasabi niya na mali yung lalaki may katana at sinabi niya na hindi daw aksidente yung nangyari. Biglang may tumalon galing sa ibaba at napangiti dito si Fuko. Nireveal na nakalabas na si undead man sa capsule at nagawa na nitong makapag-regenerate. Piniliwanag na nakakata ng lalaki na ineffective ang mga baril laban kay undead
kaya gumamit daw sila ng alternative weapon sa tumatake ng sabay-sabay. Undead man daw iyon, pero amateur daw yon sa battlefield. Napakomento naman dito si Undead man na baka ngayon ay amateur ako pero way back then, ibang storya na yan. Inalis niya dito yung nakasuksok na bagay sa kanyang noo at piniliwanag na usually ay wala siyang sapat na space para sa lahat ng ito, kaya naglalagay daw siya ng cork sa parte ng kanyang utak na tinatabi ang 100 years worth of memories. Pagtanggal niya ng cork na iyon sa kanyang utak ay tila naging halimaw ito sa galing sa pakikipaglaban at agad na natalo yung tauhan ni Samurai Man. Nauunawaan daw ni Undead Man na yung pagkahiwa ng kanyang liig ay hindi parte ng unlock ni Fuko, kundi yung lightning bolt na tumama kanina. Dapat daw yata ay nagsagawa siya ng test para sa time lag. Ibinalik niya na yung cork ng noo niya at unti-unting lumapit kay Katana Man. Sa isip ni Fuko ay sinasabi niya na mukhang kakampi niya naman pala itong si Undead Man. Bigla namang tinapatan ni Samurai Man si Fuko ng katana sa leeg. Mukhang hindi lang daw ang pagiging undead ang weapon nito ni Undead Man, kundi na-retain nito yung skills na na-cultivate niya sa kanyang lifetime. Dahil daw dun ay gagawa ng underhanded measures itong si Samurai Man. Ibibigay daw ni Undead Man sa kanya ang ulo nito nang hindi nagre-regenerate o papatayin niya si Fuko. Sumigaw naman si Fuko na hindi yun gagawin ni Undead Man, kung saan kumontra naman si Samurai Man. Mukhang nagustuhan naman na daw kasi ni Undead Man itong si Fuko. Di nagtagal, napilitan si Undead Man na pugutin ang sarili niyang ulo na nagpagulat kay Fuko. Piniliwanag naman ni Undead Man na ginagawa niya iyon para iligtas si Fuko. Sinubukan namang pigilan ni Fuko si Undead Man at piniliwanag na hindi niya na kayang sikmurahin pa na may lagi namamatay at nasasaktan sa paligid niya dahil sa kanya. Kahit pa isang taong hindi mamatay-matay yun. Kaya sana daw ay hayaan na siya ni Undead Man at wag na itong mag-alala. Habang nagsasalita ay nakita niya si Undead Man na ginagawang football ang sariling ulo nito, kaya napasigaw siya na makinig ito sa kanya. Sinabi naman ni Undead Man na wala siyang pake kung iniisip ni Fuko na hindi niya dapat ito tulungan. Nag-enjoy daw siya sa araw na ito, kaya kung sakaling magkita silang muli, ay magbugi daw sila. Agad namang sinipa ni Undead Man ang kanyang ulo papunta kay Samurai Man. Habang umiiyak ay sinasabi ni Fuko sa isip niya na sa katunayan, alam niya kung paano mag-trigger ng unlock na kagaya ng plane crash. Nang papalapit na yung ulo ni Undead sa kanila, ay tinulak niya si Samurai Man. Inabangan niya yung ulo ni Undead at binigyan nito ng halik sa pisngi. Matapos yun ay tuluyan ng tumumba si Fuko kaya nagtaka si Samurai Man kung ano yung ginawa niya. Piniliwanag naman ni Fuko na nothing special naman yun at ginusto niya lang na gumawa ng something daring for once. Gusto niya ilagay sa isang tabi ang kanyang mga takot at hayaan ng sarili na mahawakan ng ibang tao. Darating na daw ang kanyang unlock. Nagtaka naman si Samurai Man dito at biglang natawa si Undead Man. Ngayon daw ay nagigets niya na yung unlock ability ni Fuko. Pinindaw ni Undead Man si Samurai Man at pinatakbo na si Fuko. Pasensya na, sabi niya sa Samurai Man dahil natalo nila sila. Yung oras daw na nakasalamuhan nila siya at si Fuko ay ang kanilang unlucky day. Ipinakita dito ang isang malaking meteorite na pabagsak sa abandonadong building kung nasaan sina Undead at Samurai Man. Tuwang-tuwa dito si Undead Man at sinasabi na wala nang masaangas pa dito. Di nagtagal, binagsakan sila ng higanteng meteorite na sumira sa paligid. Matapos ng pangyayari ay tinitigan lang yun ni Fuko. Habang umuusok yung lugar ay pinakita dito ang isang anino na napakomento ng "Hot damn!" Lumalabas na si Undead Man yun at sinabi nito na ngayon ay pwede niya nang sabihin na tinamaan na siya ng meteorite. Alalang-alala si Fuko dito kaya sinabi ulit ni Undead Man na undead siya. Sinabi naman ni Fuko na na-realize daw ba nito na meron itong katana sa dibdib. Sabi naman ni Undead Man na mamaw na observation naman yun galing sa isang chick na sinaksak siya ng kitchen knife kanina lang. Anyways, na-assist naman daw yung ginawa ni Fuko doon. Napakaangas na unlock daw nun. Napatawa dito si Fuko at sinabi na hindi naman. Agad niya namang pinakilala kay Undead Man yung pangalan niya at tinanong na din ito kung ano yung pangalan nito. Hindi naman na daw yan maalala ni Undead Man kaya okay naman na daw yata yung Undead. Hindi doon pumayag si Fuko at sinabi na dapat ay may pangalan nitong si Undead Man. At least hanggang maalala niya yung dati niyang pangalan. Di nagtagal, sinabi ni Fuko na from now on, ang magiging pangalan ni Undead Man ay Andy. Andy daw dahil he's undead. Ang corny mo. Napakomento naman doon si Andy na bahala siya kung anong trip niya. Matapos yun, pinoint out ni Andy na ganong unlock na yung nangyari dahil lang sa isang kiss. Kung gayon daw ay pwede nilang tignan kung ano yung mangyayari kung naglabing-labing sila. Agad naman natumakbo si Fuko matapos niya yung marinig. Di nagtagal, hinabol na ni Andy si Fuko. Habang tumatakbo ay sinasabi ni Andy na sigurado naman siya na curious din sa Fuko kung saan sinabi ni Fuko na syempre hindi.
Ipinakita naman na nagawa pang mabuhay ni Samurai Man at nagpadala ito ng message sa lahat ng hunters na taasan nila ang priority level para sa paghuli kina Undead at Unlock. Ang pangalan daw ni Undead ay Andy at si Unlock naman ay Fuko Izumo. Sa uli, ang encounter ng dalawang ito ay ang istorya ng kanilang quest na ma-achieve ang greatest death ever. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, ano kayang susunod din ang susubukan upang mapatay si Andy? Papayag kaya si Fuko na makipaglabing-labing? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?